Hindi kailanman naging mahiyain si Bill Simmons sa pagbibitiw ng matapang na pahayag. At ang kanyang kamakailang komento tungkol sa impluwensya ni Jordan sa mga referees ay nagpasimula na naman ng isang mainit na diskusyon. Sa kanyang podcast, sinabi ni Simmons na tila nasa bulsa ni Jordan ang mga referees. Ikinukumpara ang espesyal na pagtrato sa kanya sa paghanga na natatanggap ni Beyonce kapag umaakyat siya sa entablado. Hindi lang daw ito tungkol sa mga tawag na pumapabor kay Jordan. Ito ay tungkol sa paraan ng pag-idolo sa kanya ng mga referees. Isang bagay na ayon kay Simmons ay nagpapalakas sa kanyang kaso bilang isang GOAT. Ipinakita ni Bill Simmons kung paano, lalo na sa huling taon ng karera ni Jordan, lubos ang paghanga ng mga referees sa kanya. Kapag hindi siya natuwa sa isang tawag, kitang-kita ang epekto nito sa mga referees. Hindi lang siya nakakalusot sa pakikipagtalo sa referee, kundi nakikita pang parang naaapektuhan ng mga ito na para bang may kasalanan sila sa kanya. Ipinapakita ng obserbasyon ni Simmons ang isang mahalagang realidad sa NBA. Ang mga superstars ay madalas na nakakatanggap ng espesyal na pagtrato. Hindi lang ito eksklusibo kay Jordan, ngunit ayon kay Simmons, walang sino mang nagkaroon ng ganitong antas ng respeto at kontrol sa mga opisyal tulad niya. Para sa ilan, pwedeng tingnan ito bilang hindi patas. Ngunit para sa iba, ito ay bahagi lamang ng pagiging isang napakalaking personalidad sa mundo ng basketball. Walang duda na nagbigay ng malaking kalamangan kay Jordan ang kanyang presensya, isang bagay na lagpas sa kanyang talento. Hindi man daw siya ang pinakadominanting pisikal na manlalaro sa kasaysayan, ang kanyang psychological edge, impluensya at pagiging isang icon ay nagbigay sa kanya ng advantage na kakaunti lamang ang nagkaroon. Dapat din daw nating tandaan na hindi kailanman natanggap ni LeBron James ang parehong pagtrato. Hindi tulad ni Jordan na madalas gumamit ng finesse basketball at isolation. Ang laro ni LeBron ay nakabatay sa kanyang pisikalidad. Ang kanyang lakas at kapangyarihan ang nagpapahintulot sa kanya na dumaan sa mga depensa. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit nag-aalangan ang mga referees na tawagan siya ng foul. Ito ay matagal nang naging usapin sa mga taga-suporta ni LBJ. Hindi siya nakakakuha ng tawag dahil masyado siyang malakas. Ang mga manlalaro na may katulad na laki at estilo ng laro, tulad ni Shaquille O'Neal, ay hinarap ang parehong problema. Dahil kaya nilang tapusin ang tira kahit may contact, bihirang tawagan ng mga referee ng foul ang kanilang mga kalaban sa pag-aakalang hindi nito gaanong naapektuhan ang laro. Dahil dito, iba ang naging pagtrato kay LeBron kumpara kay Jordan na may mas swabe at hindi gaanong pisikal na estilo ng paglalaro. Pwedeng masakit pakinggan para sa mga tagahanga ni MJ ang pananaw ni Simmons, ngunit mahirap itong pabulaanan. May hawak si Jordan sa mga referees, habang si LeBron ay madalas na hindi nakakatanggap ng parehong pabor. Hindi daw ibig sabihin nito na hindi si Jordan ang pinakamahusay, ngunit nangangahulugan ito na nagkaroon siya ng mga kalamangan na lagpas sa kanyang kasanayan sa laro. Sa huli, sinabi ni Bill Simmons na totoo ang espesyal na pagtrato sa mga superstars, ngunit walang nakaranas ng parehong antas ng impluensya tulad ni Michael Jordan. Hindi lang siya isang mahusay na manlalaro, isa rin siyang cultural icon. Hindi lang din basta laro ang inaasikaso ng mga referees, kundi laro mismo ni Michael Jordan. Ang epekto ng kanyang presensya ay lumampas pa sa court na minsan ay nagpaparamdam na tila hindi siya kayang galawin. Posibleng hindi daw kasing lakas ni Jordan si LeBron, ngunit may isa siyang bagay na kasing halaga, ang kanyang legendary aura na nagpapalapit sa kanya sa lahat, pati na rin sa mga referees. Ano kayang masasabi natin sa pahayag na ito ni Bill Simmons? Mag-comment lang sa baba at pag-usapan natin yan, mga chor. We're down to 5. George putting moves on